For today's video nga mga mare ay samahan nyo nga ako maglaba. Pero bago nga tayo mag-umpisa dyan mga mare ay papakita ko nga sa inyo kung ano pinagkakaabalahan ni nanay. Paglabas ko nga ng kwarto dyan ay busy naman siya sa paghihimay ng talaba. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga mare dahil nga bukod sa maliit ay meron pang napakalaking talaba. Tinatanong ko nga dyan si nanay kung sino nga bang nagbigay. Kaya naman nang malaman ko ay dali-dali nga ako nagpunta sa bahay ng tito ko. At nang makarating nga ako dito sa bahay ng tito ko ay tuwang-tuwa nga ako dahil napakarami pang ang talaba dito at napakalaki pa talaga. Sinabi ko nga dito sa tito ko na kung pwede nga sanang makahingi pa ng isa. Sinabi nga ng tito ko na kumuha na nga lang daw ako dyan pero ang gusto ko nga ay yung luto na. O diba nangihingi na lang, demanding pa. Pagkabalik ko nga dyan mga mare sa bahay, dali-dali na nga rin akong kumain netong talaba. Sa sobrang tagal ko na rin hindi nakakakain neto, ay parang naging ignorante na naman ako. At nang umpisahan ko nang tikman yan mga mare, nangasim pa talaga ako, sobrang asim ng suka. Ganun pa man ay pinagpatuloy ko pa nga rin ng pagkain dahil nga sa sobrang sarap neto. At maya-maya nga lang ay dumating itong anak ko at may bitbit ngang isang malaking talaba. Ipinabibigay nga doon ng tito ko at baka nga raw ako ay magtampo. Pagbukas ko nga dyan ng talaba mga mare, tuwang-tuwa nga ako. Ini-expect ko kasi na kung gaano kalaki yung shell ay dapat ganun din kalaki yung laman. Pero kung gaano naman kalaki yung shell ay siya naman kabaliktaran ng laman. At habang tinatanggal ko nga tong laman ay naaamoy ko nga na amoy sunog tong talaba. Kaya naman nasabi ko na lang na baka inihaw nila to dahil nga nangangamoy sunog siya. At kung mapapansin nyo nga dyan mga mare, medyo malaki rin pala itong talaba. At eto pa nga lang ang unang beses na makakain ako ng gantong kalaking talaba. Dahil nung bata pa lang ako ay talaga namang maliliit na talaba lang ang nakakain ko. At madalas pa nga noon nasisilang ang madalas naming nakakain. Kaya ngayong may pagkakataon na ako makatikim neto ay hindi ko na nga pinalagpas pa at nilantakan ko na. At dahil ngayon nga lang ako nakakain ng ganyang kalaki ay itinanong ko nga dyan kay nanay kung may mga parts ba dyan na hindi dapat kainin. Tinawanan pa nga ako dyan ni nanay dahil nga daw parang wala akong alam sa ganyang pagkain. Ipinaliwanag ko nga dyan kay nanay na hindi naman to katulad sa maliit na talaba na isang subuan nga lang. At nang matapos ko nga dyan kumain mga mare ay sinimulan ko na nga rin ang paglalaba ko ng mga labahin. Medyo marami nga ako lalaban dyan mga mare dahil isang linggo nga nakatambak ang labahin ko. Imbis na kukusutin ko nga lang ang lahat ng to ay nanghiram na nga lang ako ng washing dahil tinamad na nga ako. Medyo tipid nga rin akong gumamit ng tubig dito mga mare dahil hindi nga to nawasa. Kung dati nga ay wantusawa ako sa pag-aanlaw, ngayon nakadepende na lang kung gaano karami ang tubig na magagamit ko. Pagkatapos ko nga basain dyan yung mga labahin ko ay saka ko na nga isinalang sa washing machine. Sanay naman ako magkusot kaya lang dinapuan ako ng katamaran kaya naman napawashing na nga lang ako. Minsan nga lang ako maging tamad kaya na mapagbigyan nyo na ako. At nang matapos nga ako makapag-ikot sa washing, agad ko na nga rin itong inanlawan. Medyo hapon na nga rin ako nakapagsimulang maglaba kaya naman hindi naaabuti ng sikat ng araw mga labahin ko. Mabuti nga lang talaga at may dryer ang tita ko kaya naman ang hiram na muna ako. At dahil nga may lalakarin pa ako pagkatapos ko dito ay bukas ko na nga lang din to isasampay. Hanggang dito na nga lang mga mare. Salamat sa inyong panonood. At kung hindi naman kalabisan, paki-follow na nga rin ang aking page kung hindi ka pa naka-follow. Kita-kits ulit tayo mga mare sa susunod kong i-upload na video.